Siyam na korporasyon ang umano'y linked sa mga diskaya. Ayon yan kay Pasig City Mayor Vico Soto. Ang siyam na kumpanyang ito nakakubra ng halos 31.6 billion pesos sa loob ng 3 taon o katumbas ng halos 6% para sa buong pondo ng bansa sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa SEC files na inupload ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang mga korporasyong ito na bilyon-bilyong piso ang mga kontrata, tila iisa ng address. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na may mahigit 7 billion pesos worth of contracts matatagpuan sa 785 J. Pueblo Street, Barangay Bambang, Pasig City. Ang St. Timothy Construction Corporation na mahigit 7 billion pesos din ang nahawakang kontrata matatagpuan naman sa 793 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, muli sa Barangay Bambang, Pasig City. Ang mas maliliit na discaling companies naman tulad ng St. Gerard Construction, Amethyst Horizon Builders, Waymaker General Contractor at Elite General Contractor and Development Corporation, tila iisang building lang ang address sa 792 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, Barangay Bambang, Pasig City, katabi lang ng St. Timothy Construction. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa mga dokumentong ito, napag-alaman namin na tila iisa lang ang auditor ng lahat ng kumpanya na link sa mga diskaya. Isang CPA lawyer na nagngangalang Conrado Conrad Briones. Sa pagsusuri pa ng aming team, napag-alaman namin na tila pinaghati-hatian lang ng mga discaling companies ang kanilang mga kontratang nakukuha sa Metro Manila, Ilocos Norte, Bulacan, Laguna at Oriental Mindoro. Ayon sa aming mga kinonsultang legal experts, posible itong mag-violate sa ilang mga batas tulad ng Government Procurement Reform Act at Philippine Competition Act sakaling mapatunayan na nagkaroon ng bid rigging. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, magkakaroon ng isang congressional hearing sa September 2 bilang parte ng investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control project sa Bulacan. Ito ay matapos magalit ang Pangulo sa ilang palpak na proyekto, kabilang na ang isa na hawak ng mga diskaya. We will be able to determine accountability on the first hearing alone, no, dito po sa ghost projects at kahit po doon sa dalawang substandard projects po sa Kalumpit, Bulacan. Kasi malinaw naman ho kung sino ho yung kontratista na involved po dito. Malinaw ho kung sino ho yung mga DPWH engineers at officials na involved po dito. So gusto natin maipakita yung agarang action din eh. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Attorney Briones at ng mga diskaya pero hindi pa ito sumagot. Isa sa mga pinangalanan ni Senador Rodante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Ay, diretsahang tanong na sa iyo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta? Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Pinersonal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when I said something like, pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na kasi mandato ng ating ombudsman yan eh. So separate investigation ang gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, papa-epa lang mag-grandstanding ng ilan dyan. So nasaktan siya roon. Naging personal yan. Ito naman sigurong senador na to masyadong sensitive. Napipikon, nababad trip. Ginagamit yung pang kanyang TV program sa istasyon nila, nabinanatan ako. So ako naman, the more na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Ben, trabaho natin. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino itong mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos ng kanilang investigation, i-forward ba natin yan sa ombudsman eh? Ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Kung titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumadaan sa Senate Blue Ribbon Committee? I-research niyan. Ilang percent?
Kung tutuusin, sa ombudsman talaga, separate investigation. Siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapa-epal grandstanding kasi diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit doon sa sinasabing flood control eh. Ngayon, para sa akin, I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipikon ata ito. Although kasama yung mga kapatid ko. It doesn't mean that because magkapatid ko dyan, ay medyo save na sila. No, ginagawa kong trabaho ko. As a media person, let's separate realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, mataas ng antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as ang kulang knowledge about this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Oh, well, in relation... Alam mo nila, the question really is, ang mga tao, nag-i-enjoy na lang eh, nagiging national pastime na lang to eh. So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta eh. They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagan pa ang batas, or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan for prosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Kung ang makita ng ombudsman, then diretso yung sandigan bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Ang korte, sandigan bayan. Ang senado, para mga abogado yung nagkakyaw-kyaw dyan eh. I'm sorry. Tamaan kung sino tamaan. Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong matagal na. Kaya akala nyo siguro siya lang may karapatan, siya lang may mga kaalaman, pag medyo may nagsasalita sa kanya mga committee, napipikon siya. Lahat na lang ata, nakakaaway niya. Dalawang broadcaster. Kapwa niya mga senador, nire-reklamo na siya. Siguro naman, pag tinanong nyo kay Speaker, kay Senate President, alam na lahat kung anong nangyayari dyan. Huwag na tayo maglukuhan pa. Let's let the ombudsman do its job. Kahit wag na mag-antay ang ombudsman ng sasabihin ng Pangulo, pwede na sila mag-motu proprio investigation. At sa dulo ng itong lahat ng ito, Ben, ang importante ay yung accountability at kung may makakasuhan at mapanagot. Exactly. Kasi investigation is investigation. What's in aid of legislation? Well, people want prosecution. People want accountability. The people want accountability rito. And then, ano yun? Prosecution to culpability. Nasa sandigan bayan yan. Kung ano makikita ng ombudsman, kahit na anong gagawin ng Senado, i-recommend pa rin yung sa ombudsman eh. Alright. Ombudsman naman parang piskal eh. Prosecution, akit yan sa sandigan bayan. Kaya yung mga ibang senador natin, siguro maintindihan nila, ginagawa kong trabaho ko sa media. So this time, ang sinasabi ko, reality and politics. Yung politics na nasabi ko na parang, baka maging ano to eh, maging national pastime na lang to. Mga tao nalilibang eh, hindi na inaabangan kung ano magiging resulta, inaabangan kung sinong aawayin, kung sinong susoplahin, kung sino pahihiya, kung sino yung ibabang mo ang martilyo na to. Gusto mo gamitin ko to? Gusto mong makontempt ka? Yun ang inaabang ng mga tao eh. Sarsuela. Huwag naman sana. Pareho tayo. Anyway, Ben, ito, may bagong balita nga kasi nagbitiw na itong si Secretary Bunoan at pinalitan ni Transportation Secretary Vince Dizon. And in addition to that, nagpa-establish ang Pangulo ng isang independent commission to look into this flood control mess. Quick reaction to this. That is a very good move. As a matter of fact, bakit siya, sa Pangulo yan, ano? My point of view as a Fort Estate, kapareho natin sa media, andyan naman ang ombudsman. Pwede naman silang gumawa ng investigasyon nila eh. They can do a fact-finding now. They can summon everybody. They can do a preliminary investigation. All the documents, tawagin lahat yung mga sangkot, magpa-fact-finding ka. Or gagawa ka ng sariling fact-finding, anong ginagawa ng ombudsman natin? Kaya nga naninilbihan sa atin yung mga ombudsman, nasa charter nila yan eh.